So, naputol. Anyway, muli, good afternoon sa ating lahat, mga kapatid. At muli akong nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong ito na tayo ay magkakasamang muli sa ating pag-aaral sa kanyang mga salita. So, I supposed to have a topic today about the book of life. Pero dahil sa conversation namin ng isang kapatid, nagbago ang ating tema. So, bago tayo magsisimula sa ating paksa, nais ko lang linawin sa inyong sa inyo ang time capsule natin ginamit na illustration sa nakaraan. Ito ay pagsasalarawan lamang kung sa aking topic na timeline. Hindi ito hindi kung hahanapin niyo sa Bible, hindi mo makita ito, kapares ng Trinity, hindi mo ito matatagpuan sa Bible. It is just an illustration. Simula nang likhahin ng Diyos ang time, yung oras, which from the beginning, ito ay magtatapos at the fullness of time. So, tinawag kong time capsule. Yun ang by way of illustration lang yun. So, wag mong hanapin sa Bible yung time capsule, hindi mo makikita. Ito upang madali nitong maintindihan ang layunin at plano ng Diyos sa loob ng time, or what I call time capsule. Ito ay ipinahayag na ng Diyos ayon sa kanyang mga salita. Ito yung sinasabi sa Isaiah chapter 46 verse 10. Declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. So itong declaring the end from the beginning, ito yung since the creation until the fullness of time. Tayo ay nandoon sa loob na yon. So, alam ng Diyos ang mangyayari mula sa umpisa hanggang sa wakas ng panahon. Mula kay Adan hanggang sa pagtawag kay Abraham, isang grupo lamang ang tao noon. Ito ang mga hentil, Pagkatapos naging magulo ang tao. So makikita mo sa panahon na 'yon, ayon sa Genesis chapter 6 verse 5, makikita mo doon na ang tao wala nang ibang iniisip kundi yung kanyang imahinasyon is pasama ng pasama, And God saw the wickedness of man. Genesis chapter 6 verse 5. And tinawag niya si Abraham that time at ipinangako sa kanya na siya ay pararamihin at pagpapalain. Siya ay magiging pagpapala sa lahat ng pamilya sa buong mundo, to all nations, at sa kanya manggagaling ang kanyang piniling bayan. Ito yung bansang Israel. Ang Israel ay hiniwalay mula sa mga hentil, Tinawag silang bayang pinili at holy nation. Ito yung holy nation, yung tawag sa kanila, Nakitungo ang Diyos sa kanila sa pamamagitan ng tipan at pagtutuli. So ito yung nais ng Diyos sa bansang Israel. Sineparate sila. Ang tipan ng Diyos ay ang kanyang token sa kanilang tipan o its covenant is yung pagtutuli, circumcision. Ang dealing niya is hindi lamang yun kundi yung prophecy, propesya, at ibinigay ng Diyos ang mga kautusan sa kanila, upang sila ay mabuhay. Yun ang nais ng Diyos sa kanila. Kailangan nilang sundin ang mga utos na ito ng Diyos na ibinigay kay Moses, through Moses. Now, pagkatapos na pinili ng Diyos ang bansang Israel, nagsimula na ang dalawang grupo. As I said a while ago na ang bago ito tinawag si Abraham, isa lang yung grupo ng tao. Lahat ay mga Gentiles, Nagsimula ang dalawang grupo ng tao ng mga Udyo ay tinawag ng Diyos, Nagsimula yung dalawang grupo. Hindi na ngayon na puro Gentiles, Meron ng Israel, Meron ng mga Hudyo, which are the circumcised people, So, ang mga Hudyo para sa mga circumcision at ang mga hentil naman para sa mga uncircumcision, o yung hindi tuli. So, nagkaroon ng distinction, yung dalawang grupo na to mula noon sa dalawang grupo na ito, nagkaroon na sila ng
separation, ano, distinction, ano. Hindi na sila pwedeng magsama, no. Ipinangako ng Diyos sa Israel ang isang kaharian, ano, at sila ay magiging mga saserdote ng kaharian. O ang tawag doon ay kingdom priest, no? Sa Exodus chapter 19 verse 6. Pinangakuhan ng Diyos ang bansang ito na gagawin silang mga kingdom of priests. Babasahin ko sa Exodus chapter 19 verse 6. Ang sabi niya doon, "And ye shall be unto me a kingdom of priests and an holy nation." No? These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. No? So in their journey, pinangakuhan, no, o pinangunahan sila ng mga hukom. Ang mga Israelita ay pinangunahan sila ng tawagin ng Diyos si Abraham at nanggaling sa kanila yung Israel. Pinangakuhan sila o pinangunahan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga hukom, propeta at mga hari. Then after the silence of 400 years sa pagitan ng Malakias at Mateo, nangaral si John sa ilang ng pagsisisi at pagbautismo. So ito yung kauna-unahang after the 400 years, nangaral si John the Baptist sa ilang, ano? So ang pinangaral niya yung pagsisisi at ang bautismo bilang paghahanda sa pagdating ni Jesus, no? In his kingdom, no? Yun ang plan and purpose ng Diyos, no? So ito rin ang ipinangaral ni Jesus, no? Sinugo niya ang 12 apostol. He sent out the 12 disciples, subalit pinagsabihan sila ni Jesus na huwag silang pupunta sa mga hentil. So in Matthew chapter 10 verse 5, so sana mayroon kayong pen kapag napanood na ninyo ito, magkaroon muna kayo ng pen and yung papel, no? So in verse 5, the 12 disciples sent forth, no, and commanded them saying, take note, "Go not into the way of the Gentiles, no, and into any city of the Samaritans, enter ye not." Huwag kayong pupunta, no, sa mga hentil. Sila ay pupunta lamang sa mga nawawalang tupa sa sambahayan ng Israel, no. In Matthew chapter 15 verse 24, ang sabi niya doon, "But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel." Kung minsan naririnig natin yung sheep, no, at ginagamit natin yung term for the body of Christ. We are not the sheep, no. Ang sheep na referring to the nation of Israel, yung piniling bayan ng Diyos, ano. Subalit hindi siya tinanggap ng kanyang bayan, no. Hindi siya tinanggap ng kanyang bayan. Sa kabila nito, siya ay ipinako doon sa krus. Nang si Jesus ay nakapako sa krus, mayroon siyang panalangin, no? To forgive them, sabi niya. "Father, forgive them," sabi niya, "for they do not know what they do." Ano? Sabi niya doon, dahil hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa, no? Nung siya ay nandun sa krus. Nabigyan ng palawig, ano? Ano yung palawig? Yung extension, na nagkaroon ng extension of mercy for 1 year. Siguro ngayon lang ninyo narinig ito. That's illustrated in the parable of the fig tree. No? Basahin nyo yung parable of the fig tree sa Luke chapter 13 verses 6 to 9. No? Now, mababasa ninyo sa parabola ang 3 taong doon ay referring sa 3 taong ministeryo ni Jesus Christ sa lupa. No? Ang 1 taon naman ay extension of mercy, no, ng Diyos sa Israel from the death of Christ to the death of Stephen. So, ngunit ang bansang ito ay hindi nagsisi. Hindi nagsisi. Ang bansang ito hindi nagsisi. Kahit na binigyan sila ng 1-year extension of mercy, hindi nagsisi ang bansang Israel. So, sila ay patuloy na resisting the Holy Ghost, no? Tinatanggihan nila ang Holy Ghost. Ayon sa parabola, sila ay naputol, no? O sila they cut down, no? Sa parabola, sila ay pinutol. Bunga ng kawalan ng pananampalataya, sila ay naputol, ano?
Nangaral si Esteban sa kanila, subalit hindi rin sila nagsisi. No? Makikita nyo sa Acts chapter 1 to 7, kung paano si Apostol o si Esteban, siya ay nangangaral pero hindi siya pinaniwalaan. No? And they resist the Holy Ghost in Acts chapter 7 verse 51. At pinatay si Esteban sa pamamagitan ng pagbato sa kanya. Dito nahulog ang bansang Israel. Batay sa sulat ni Apostol Pablo sa Romans chapter 11 verse 11. Ano? Makikita natin doon, I say then, sabi niya, have they stumbled that they should fall? God forbid. But rather through their fall, salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy. No? Dito, pasamantalang huminto ang programa ng Diyos, no, sa kanyang paghahari sa lupa, no? Talking about the visible kingdom of Christ, no? Then nagbago ang pakikitungo ng Diyos sa tao. Nang na-postpone ang kingdom program para sa Israel, nagkaroon ng pabago sa pakikitungo ng Diyos sa tao, no? Naligtas si Saul, si Pablo, no? At ipinahayag sa kanya ang isang hiwaga, no? Na mula pa nang likhain ng mundo at nakatago sa Diyos. In Ephesians 3:19, mamaya babasahin natin yun, ano? Ang diling ng Diyos simula noon, nang makakilala si Pablo at ipinahayag ng Diyos sa kanya yung lihim na yon, which is hidden God, ay hindi na sa ilalim ng kautusan ang tao, no? Ang mga nanampalataya sa Diyos, hindi na sa ilalim ng kautusan, kundi sa biyaya, no? Wala na ring pagkakaiba ang Hudyo sa mga Hentil. Ito rin ang sinasabi ni Pablo na mystery of the fellowship into one body. So ito yung sinasabi ni Apostol Paul, no, sa Ephesians chapter 2 o Ephesians chapter 3. Itong body of Christ is composed of believing Jews and Gentiles, no? Ito yung kasalukuyang panahon. No? Yung body of Christ is composed of believing Jews and believing Gentiles. Sa simula na siya ay ipinahayag ng Diyos sa kanya, ang ating Panginoong Hesus, kay Pablo, itong mystery na ito, hanggang sa siya ay babalik at kukunin niya itong church, the body of Christ, no? Ito yung tinatawag nilang kasalukuyang panahon, no? O ito yung dispensation of the grace of God. Kapag kinuha na ni Jesus, no, ang body of Christ or the church in this present dispensation, so pagkatapos noon, magsisimula yung tinatawag nilang 7 taong kapighatian, no? Yung 7 years tribulation. Actually, that is the last week chastisement to Israel. Magsisimula itong 7 taon na ito at ang programa ng Diyos sa Israel ay muling ibabalik, no? In full operation of the law. Ano yung full operation? Yung sacrificial of animals, yung paghahandog, ang mga rituals sa Israel ay muling gagawin, no? Yung baptism, water baptism, lahat ng mga ritual na traditional way na ginagawa ng mga Jewish people, yung mga pista nila, yun ay ibabalik, ano? After 7 years tribulation, susunod yung millennial kingdom, no, of Jesus Christ. At ito ay magsisimula, no? So then after the 1,000 years, it follows the fullness of time. Ito yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 28. All things shall be subdued, no, unto him, and God shall be all and all, no? So yun ang inano ko sa time capsule, no? Yung nakapaloob yung plan and purpose ng Diyos from the end, no? O from the beginning till the end, no? Yung plano ng Diyos nandun na, no? So we are in the inside of sabi ko nga, ito isang illustration lang. Ngayon, dadako tayo sa ating topic for today, no? Which is the baptism of the Holy Ghost, no? Dito isa siyang crucial na malalaman natin kung saan ba nagsimula yung church, the body of Christ, because of the Holy Ghost, no? Kung
kailan siya dumating at nagbautismo siya, no? In Matthew chapter 3 verse 11, babasahin kong muli, I indeed baptize you with water unto repentance. Sabi ni John the Baptist, siya nagbabautismo sa tubig unto repentance, no? But he that cometh after me, no? Referring to Jesus Christ, is mightier than I, and whose shoes I am not worthy, no, to bear. Sabi niya, he shall baptize you, saan? With the Holy Ghost and with fire, no? So, ang bautismo sa Holy Ghost and with fire ay nangyari at the Pentecost Day, no? Na-fulfill yung Pentecost Day, no? Yung baptism of the Holy Ghost in Acts chapter 2. So, marami ang nag-aakala or claiming, no, that the body of Christ ay nagsimula na sa Acts chapter 2. So ating itong susuriin at titignan, ano, ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Mayroon din namang nagsasabi that the body of Christ ay nagsimula nang si Jesus ay namatay dun sa krus. Kung ang pag-aaral ng isang Bible student ay hindi susundin ang 2 Timothy chapter 2 verse 15, ito ay magkakaroon ng pagkalito, no? Or mishandling the word of truth. So in Acts chapter 2, aking babasahin sa inyo, and there appeared unto them cloven tongues, like as of fire, and it sat upon each of them. Ang salitang fire ay nagamit ng 549 times in your KJV, no? In your King James Bible, no? And usually ginamit ito in purification, no? Itong fire na ito, no? And verse 4, and they were all filled with the Holy Ghost. Napulpil sila ng Holy Ghost nang dumating siya, na, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance, no? Ang bautismo sa Holy Ghost is to empower, no, the disciples, no, upang gawin ang Great Commission. While nung panahon na yon, konting panahon lang ang lumipas nang inahabilinan sila ng ating Panginoong Yesus na go ye therefore unto all nations, di ba? Sabi niya doon, then the disciples, upang in-empowered sila ng Holy Ghost para dun sa gagawin nilang inuutos sa kanila, yung commandment, no? Yung commission na inuutos sa kanila na ibahagi. Anong ibabahagi na? Yung gospel of the grace of God? No. Ang kingdom program for Israel. They will continue baptizing and repentance, no? Para yung sinabi lang na sila ay papasok sa paghahari ng ating Panginoong Yesus, no? So, ibabahagi nila yung kingdom program sa bansang Israel. Actually, this is for for Israel only. Yun ang program ng Israel. At ang ating Panginoong Yesus ang kanilang utos sa kanila, no? And not for the body of Christ. Dahil ang body of Christ in those days ay hindi pa nag-exist, no? Wala pa. Kung pipilitin natin na sila ay mag-exist, magkakaroon tayo ng mga problema. So ito rin natin titignan in this message, no? Lagi nating siyasatin na sa pangangaral ng tao ay kung sinasang-ayunan, no? Na sinasang-ayunan ba ng salita ng Diyos itong kanyang itinuturo? Tingnan natin. Huwag tayong maging judgmental about sa isang tao, no? So kung tuturo siya, meron siyang habilin ang si John, no? Sa 1 John chapter 4 verse 1. Sabi niya, believe not every spirit, but test the spirit whether they are from God. So kailangan nating i-test, no? Tingnan natin, suriin natin ang sinasabi, no? Hindi ibig sabihin na sila ay nagsasalita mali na sila, no? So bago mo sabihin mali, pakinggan mo muna, no? Kung ano ba yung sinasabi nito at ito ba yung nandun sa salita ng Diyos. Sa 2 Corinthians chapter 11 verses 13 to 15. Verse 13, for such are false apostles. Sabi niya, deceitful workers, no? Transforming themselves into the apostles of Christ. Ito po yung nagpapanggap, no?
And no marvel, sabi, okay, magtaka, for Satan himself is transformed into an angel of light. Pwedeng magpanggap, no? Even Satan. Verse 15, therefore it is no great thing, sabi niya, if his ministers, kung yung kanyang mga ministers, no, also be transformed as the ministers of righteousness, no? Maging ang kanyang mga agent, no? They can transform into a ministers of righteousness, no? Whose end shall be according to their works. So, sa panahon natin, may dalawang klaseng nangangaral, ano, ayon sa mga talatang nabasa, no? So, una, ang pangangaral nila sa katuwiran ay umaayon, no? Umaayon sa salita ng Diyos, rightly dividing and edify the saints. Ito yung unang mga nangangaral na ang kanilang layunin is to proclaim o to preach, no, yung righteousness na ayon sa salita ng Diyos, and at the same time rightly divided, no, in the word of God o in the truth, no. So ang mga ito, ang kanilang ipinangangaral ay ang Panginoong Hesus na ayon sa kapahayagan ng hiwaga. So today we are in the mystery program, no? Ang ipinangangaral ni Pablo is about the mystery, no, na ipinahayag ni Jesus Christ sa kanya. Na ipinangangaral din ang mga taong ito, ang kanilang ipinangangaral ay ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos na may kasiguruhan ng kaligtasan or eternal security. Ito yung mga taong they are masasabi nating ang kanilang pangangaral ay naaayon sa salita ng Diyos, no? Ang pinangangaral nila, yung eternal security, kung ito ay manampalataya dun sa ebanghelyo, no? Ang ipinangangaral nila ay ang kaluwalhatian ng isang mananampalataya, the glory of a believers na kasama ang ating Panginoong Hesus sa darating na panahon, no? Ito yung pinangangaral nila. At ano pa? Ang mga taong ito, pinapangaral nila na ang katawan ni Kristo ay kukunin bago ang tribulation period, no? Ang ating Panginoong Yesus ay babalik at kukunin niya yung kanyang body bago yung kapigatihan, no, na 7 taon, no? So, ito yung kanilang ipinangangaral. Sila ang nangangaral na muling babalik si Jesus at maghahari ng 1,000 taon. Itong mga taong ito, yung tapat na nangangaral sa salita ng Diyos, yun ang kanilang mga pangangaral, ano? Ang pangalawa ay mga nagpapanggap na sila ay mga ministers of righteousness. Saan natin sila i-check? Sila ay mga mandarayang manggagawa, no? At ang mga ito ay madaling makilala. So, hindi ko alam kung titingnan nyo dun sa salita ng Diyos, no? Madaling makilala. Kung ikaw ay tunay na tapat at nagbabasa sa salita ng Diyos, kung titingnan mo, no? Kasi kung hindi ka tapat at hindi mo nakikita kung ano yung sinasabi ng Biblia, hindi mo sila mai-recognize. So, ikaw at ako ay may obligasyon, no, na suriin ang sinasabi nila. Kung ito ba ay sang-ayon sa salita ng Diyos. Kung ito ba ay tumutukoy sa iyo o sa ibang tao, no? Ang salita na nabasa mo ba sa Biblia ay naaayon na ito ay para sa iyo, no? So, titignan mo, no? Ang mga taong ito, they overemphasized the work of the devil, no, and the Holy Spirit. So, actually, nung mga panahon na yon, 19th century, ang daming yung they overemphasize the Holy Spirit, yung speaking in tongues, ganito, no? Di ba? Dami, no? So, anyway, let's continue. Titignan natin ngayon ang katotohanan tungkol sa Pentecost. Sa Pentecost. Dito tayo, nais kong silipin itong Pentecost, no? Ang Pentecost, kung ang isang tao ay kanyang maintindihan, ano, kung saan nanggaling yung Pentecost, no, at kung ano ang layunin ng Pentecost, at kung para kanino inilaan ito, no, mawawala ang lahat ng maling pananaw tungkol sa Pentecost. So, napakaraming mga pananaw regarding Pentecost Day, no? So, unang bagay na dapat nating
maalala that Pentecost ay isang pista na ginagawa for over 2,000 years, no? Ng isang grupo. Ito ay ginaganap ng isang grupo lang, no? Na grupo ng mamamayan, no? Yung mga tao, no? At ito ay ang Israel. Sila yung mga gumaganap ng Pentecostes, no? Yung Feast of the Pentecost, no? The Jewish people, no? Sa John chapter 5 verse 1, after this there was a feast of the Jews. Take note, feast of the Jews. And Jesus went up to Jerusalem. Yung John 5:1 yun, no? John chapter 5 verse 1. In John chapter 6 verse 4, and the Passover of a feast of the Jews, no, was nigh. So malapit na yung Passover nung gagawin nila yung Feast of the Jews, no? So, yung Feast of the Jews na ito, ang mga pistang ito, hindi ito tinatawag na sa Old Testament na Feast of the Jews. Hindi ito Feast of the Jews. Makikita natin yan sa ating susunod na talata, no? Dito lumihis ang bansang Israel, no? Tinawag itong Feast of the Jews. Meron silang binago, no? In Leviticus chapter 23 verse 4, ito yung kautusan ay binigay ng Diyos para sa kanila through Moses. Sabi niya sa verse 4, there are the feast of the Lord. Ito pala yung feast of the Jews, hindi feast of the Jews, feast of the Lord. Basahin na lang niyo kung meron kayong Biblia once na napanood niyo ito, no? Even holy convocation, which you shall proclaim in their seasons. So, there are 7 of the feast of the Jews, no? Oh, sorry, feast of the Lord. Yung peace of the Lord na yon, mayroong 7. Ibinigay ng Diyos kay Moses, no? Ito ang mga banal na pagtatalaga ng Israel sa Diyos, no? Ito yung mga banal na pagtatalaga ng Israel sa Diyos. Pansinin ninyo yung holy convocation, no? Convocations. Ito yung pagtawag sa kanila or summons, no? Summons. Actually, yung summons, yung tawag, no? Tatawagin kayo in a court. Magkakaroon ng summon. Ito yung meeting na pagtawag sa bansang Israel. Walang exception, lahat sila to the peace, no? Summon to the peace. Sila ay magsatipong mag-iipon-ipon, no? Nang dumating si Jesus, pinalitan nitong peace of the Lord, no? So, yung peace of the Lord, no? Ito ay pinalitan ng peace of the Jews. Yung peace of the Lord sa Leviticus chapter 23, itong peace of the Lord na ito, 7 ito, 7 eh. Pinalitan nila dun sa John chapter 5 verse 1 at saka chapter 6 verse 4 ng peace of the Jews. Magkaiba, no? Magkaiba. Kung papansinin ninyo yung identity of God, no? Ay pinalitan ng Lord ng Jews. Dito makikita kung gaano kalayo o kababa ang spiritual condition, no, o kalagayan ng bansang Israel, no, tungkol sa Diyos. So, ganyan kababa ang pananaw ng mga Jewish people, ano. Maski ngayon, ano, makita naman ninyo na hindi tinatanggap si Jesus Christ sa panahon natin ngayon. Almost 3% lamang ang kumikilala kay Jesus Christ. Pag sinabi mo sa mga Jewish people si Christ, tatawanan ka. Marami akong nasambit na o nasabihan na mga Jewish people, tinatawanan ka lang, no? Pag sinabi mo sa kanila. Nang dumating si Jesus, siya ay dumalo doon sa Pentecost na 'yon, no? Sa pista ng Panginoon o feast of the Lord, at hindi sa pista ng mga Hudyo, no? This feast of the Lord are outlined. Ito ay naka-outlined, no? So, prophetically at ipinapakita ang planong pagliligtas ng Diyos sa Israel, no? In verse 1, ano, basahin ko yung Leviticus chapter 23. Tandaan ninyo, yung peace of the Jews and peace of the Lord magkaiba. Dahil sa kababawan ng bansang Israel, dahil ang kanilang spiritual condition ay mababa, pinalitan nila yung peace of the Lord
ng peace of the Jews, no? Nagbago after the death of Jesus Christ. So in verse 1 in Leviticus chapter 23, tignan natin yung itong pitong feast of the Lord, no? In the 14th day of the first month, at even is the Lord's Passover. Ito yung unang pista ng Panginoon, the Passover, no? Feast of the Passover, na naganap sa Acts chapter 2, di ba? Naganap yon yung nung araw ng sa Acts chapter 2. Ang Passover na ito ay pag-alaala sa kanilang pagtakas sa Egypt, no? Nang sila ay tumakas sa Egypt. Ito inaalala nila ito kasi pista ito eh. So ano ba yung nangyari doon? Ito yung gabi na sila ay papatay ng tupa. Inutos ng Diyos sa kanila, pumatay kayo ng tupa na walang kapintasan, ano? Pipili sila ng isang tupa na siyempre yung hindi pilay o basta walang kapintasan. So at ang dugo ay kanilang iwiwisik sa mga poste, sa mga lintel ng pintuan, ano? Larawan nito ng Kalbaryo na ipinahid ang dugo sa bawat poste ng mga pintuan, ano? Ng mga Hudyo. Kapag nakita ng Diyos, siguro napapanood yung kay Moses, ano? Yung 10 Commandments, ano? So, sarit-saring mga miracles na ginawa ni Moses doon. Pansampu yata ito, no, di ba? Nung yung pagpahid ng dugo sa mga lintels, ano? Kapag nakita ng Diyos ang dugo na yon sa bawat poste, no? Sorry. Pag nakita ng Diyos ang dugong nakapahid sa pintuan, God will pass over them. Lalaktawin sila, no? Yun ang Passover. So ito ginaganap ito at inaalala ng mga Israelita, no? In that Passover, mayroon kakaibang pangyayari. Okay? Mayroong ibang kakaibang pangyayari na samantalang ang mga saserdote, yung mga saserdote ay sinisiyasat ang Passover lamb. Mayroong Passover lamb. During those days, tandaan ninyo, nang maganap ito, yung full operation of the law is still in Israel. Mayroong paghahandog, mayroong lahat ng mga rituals na ginagamit, traditional way ng mga Jews, until Acts chapter 7, nandoon yun, no? Ginagawa ng bansang Israel. Ito yung kingdom program for Israel. So, mayroon silang sinasayasat yung habang mayroong isang tupa na kanilang sinisiyasat, no, which is the Lamb of God. Siya ay inosente at kanilang pinatay, referring to our Lord Jesus Christ. Ito ang kaganapan ng Passover sa Israel. So, ito yung pista ng Passover, no? Ang susunod na pista ay makikita sa verse 6. So, yung sa verse 6 ay aking babasahin, ano? And on the 15th day of the same month is the feast of unleavened bread. Yung kanina, Passover. Ngayon naman yung unleavened bread unto the Lord, no? So, ito yung 7 days you must eat unleavened bread. Ang ikalawa ay ang the feast of the Lord. The feast of the leavened bread, no? Ang levadura ay sinisimbolo ng kasalanan. Mababasa nyo yun, di ba, sa gospel, no? Represent false doctrine, no? Di ba, mag-ingat kayo sa levadura, no? Sa Sadducees and Pharisees. Nang sabihin ito ni Jesus sa mga Pariseo at Sadduceo, ang feast of unleavened bread ay naganap ito nang si Jesus ay nasa libingan. Mamaya, wala kasi akong tawag dito, yung presentation, ano? Actually, mayroon akong ginagamit na PowerPoint presentation, nasira yung aking computer. So, ang feast of the unleavened bread ay naganap nang si Jesus ay nasa libingan. While the feast of the Passover, when Christ is at the cross, no? So, nang si Kristo ay nasa krus, siya ang unleavened, no? Unleavened. Yung leavened kasi
representing sa kasalanan, ano? Siya yung unleavened, undefiled, Holy Son of God, ano? Ano ang ginawa sa kanya? They buried him. After na siya ay namatay, siya na nagsabi, I am the bread of life. Siya yung tinapay ng buhay. So, siya nagsabi, I am the bread of life. Ano ang inilalagay sa tinapay upang ito ay, ano ba yon? Umalsa. Di ba? Levedura. Leavened. So, leavened. So, inilagay sa tinapay ito upang ito ay umalsa, no? Leavened, di ba? Si Jesus Christ, the bread of life, no, was unleavened. Hindi siya wala siya kumbaga pinapakita na Christ is unleavened bread, no? So, siya yung unrisen bread. Nung nasa ilalim siya is the unrisen bread, no? Of course, siya ay nakalibing, di ba? So, if I am the bread of life, sabi ni Jesus Christ, is the unleavened bread, unrisen bread. Hindi pa siya yung risen, hindi pa siya nabuhay na muli, di ba? Of life. Na nga siya ay nasa libingan. Nung siya ay nasa libingan. So, ang susunod na pista, gusto natin dito, no? Dahil ito ay pag tinitingnan lang natin, hindi ito yung ating main topic, no? Ang susunod na pista ay makikita sa verse 10. So, speak unto the children of Israel and say unto them, when you become into the land which I gave unto you, sabi niya, and shall reap the harvest thereof, then you shall bring a sheaf of the first fruits, no, of your harvest, no, unto the priest. Yung first fruit dalhin nila, no. So, the first fruits actually, which is referring to the resurrection of Jesus Christ, no. After the 50 days was the feast of the Pentecost. Now, subalit ang Pasko na ito ay hindi katulad, no. So, the first fruits which is referring to the resurrection of our Lord Jesus Christ, no? So, ito, after 50 days, were the feast of the Pentecost, no? So, ang Pasko na ito, hindi na katulad ito ng dati. There is something different that happening sa araw na yon. In verse 16, even unto the morrow, after the seventh Sabbath, shall ye number 50 days, sabi niya, and you shall offer a new meat offering unto the Lord. The Pentecost, ang Santong Espiritu ay bumaba at kinasihan, ano? Ito, no? Kinasihan ang mananampalataya. Di ba? Kinasihan sila ng mananampalataya, the little flock. Ilang beses naman ninyong narinig yung little flock. Little flock, makikita nyo sa Luke chapter 12. Nung pinangakuan ng Diyos, ng ating Panginoong Yesus, yung mga believing Jews, ang sabi niya rin, fear not little flock. Yung mga mananampalataya na konti, no? Na yung mga kawan na maliit, no? Huwag kayong matakot, sabi niya. Ibibigay ko sa inyo yung kingdom, sabi niya, no? Sila ay 120. That time, in Acts chapter 2, there are 120 believers. Yung little flock, no? Pure Jewish people, no? Ang bilang nasa upper room, o yung 120, no? Then the Holy Ghost came down. Bumaba ang Holy Ghost to empower them, no? Para tupdin. Ano yung tutupdin nila? Ano ba yung utos sa kanila? Go ye, no? To all the nations, sabi niya, na. Sabi niya, yung Great Commission na ibinigay ni Jesus sa kanila. Yun ang Great Commission na ibinigay sa mga 12 disciples, no? So, Leviticus chapter 23, verse 24, ituloy ko. Speak unto the children of Israel, saying, in the 7th month, in the first day of the month, shall ye have Sabbath, no? A memorial of blowing of trumpets and holy convocation, no? Yung blowing of trumpets. Actually, ito, hindi pa nangyayari, no? Itong feast of the Lord. Ito, isa sa mga 7 of feast of the Lord. Ito ang sumunod na pista ng Panginoon, blowing of the trumpets. It will happen in future, no? So, in verse 28, and ye shall do no work in the same day, for it is a day of atonement. Yung day of atonement, hindi pa rin nangyayari ito. Hindi pa rin nangyayari. To make an atonement
for you before the Lord your God. Ang prophecy na ito referring to Israel. By the way, pagka nakita mo yung prophecy in your scripture, is always God dealing with Israel, hindi sa dealing with the Gentiles or any other group of people, even the body of Christ, no? Ito yung Day of Atonement at Second Coming of Jesus Christ. Doon mangyayari yun, before the end of the tribulation period. Yun ang atonement of Israel's sin. Ang subject dito, to atone Israel's sin. No? So, Romans 11:25-26, sabi niya rito, basahin natin, in this verse, Paul says that all Israel shall be saved. All Israel shall be saved. For I will not, verse 25, mayroon ko yung Biblia, 11, verse 25, for I will not, brethren, that you should be ignorant, sabi niya, of this mystery. That is mystery. Lest you should be wise in your own conceits. That blindness in part is happened to Israel. No? Blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. Yung Gentiles na ito, actually, hindi yung last Gentiles na masisave. Ang tinutukoy niya ito, yung time, no? Yung time of the Gentiles. So, meron tayong separate na pag-aaral dito. Verse 26. And so all Israel shall be saved. And so all Israel shall be saved. Sabi niya, lahat ng mga Israelita maliligtas. As it is written. Ito yung nasulat. No? Sabi niya, there shall come out of Zion. Sino yon? The deliverer. Di ba ang ating Panginoong Jesus? And shall turn away ungodliness from Jacob. Tatanggalin niya yung unrighteousness, no? Yung sila'y gagawin niyang matuwid. Mayroon na tayong, so sa ating tinalakay, mayroon na tayong Passover. Meron na tayong Passover, meron na tayong unleavened bread, meron na tayong first fruits, no? Meron na tayong Pentecost, no? Blowing of trumpets, meron na rin. Day of Atonement, meron pang isa, no? Verse 34, speak unto the children of Israel, saying, the 15th day of the 7th month shall be the Feast of Tabernacles. Meron palang tabernacles, no? Pista ng tabernacles. For 7 days unto the Lord. Ano ba yung tabernacle na ito? Kung natatandaan ninyo, yung sinabi ni John, no? Sa chapter 1, verse 1, and verse 14. Verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Mahirap bang intindihan nyo? Sa iba ba tayo tanggapin na si Jesus ay Diyos? And the Word was God. Sabi niya, sino ba yung Word? Diba? Si Jesus Christ, di ba? And the Word, who is this Word, was made flesh and dwelt among us. Yung salitang dwelt is the same tent. Yung tent, alam mo yung tent, yung sa mga camp, di ba? Yung nagkakamping, yung bang tumatakip, no? Tawag dito, yung encamp. Yung tabernacle, actually, ganun yun. So, Jesus Christ dwelt o tinatakluban, no? Tinatakluban tayo, no? Or encamp us. Si Jesus ang final na tabernacle. During those days, mayroong tabernacle, no? Mayroong tabernacle. But the final tabernacle is our Lord Jesus Christ. So, ito yung isang piece of the tabernacle, no? So, ito yung kompletong plano para sa Israel was laid out, no? In the feast of the Lord. So ngayon, apat pa lang ang natutupad dito. Yung Passover, unleavened bread, yung first fruits, yung Pentecost, no? So, tatlo pa ang natitira. So, it will happen in the future. Blowing of the trumpet after the rapture of the church. Wala na tayo rito. Pag sinabi nating rapture, church, wala na tayo rito. So, tabernacles, lahat ng ito ay matutupad sa programa ng bansang Israel. When you say program of Israel, wala itong kinalaman sa programa ng believing Jews and Gentiles in this present time, which is the body of Christ. Walang kinalaman doon. Tayo ay nasa mystery program. So, isasabihin sa inyo. Ang pista ng Pentecostes, it was attended by the Jewish people 2,000 years ago, no, after the death of Jesus Christ.
Walang mga hentil dito. Kung mayroon man, ano, kung mayroon man, ito yung mga proselytes na in Judaism na yumakap sa Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob, no? Now, that is the truth about Pentecost. That is the truth about Pentecost. Ito ay para sa mga Jewish people, no? At hindi hentil, even not Christian, ano? Hindi sa atin yung Pentecost na yon, ano? So, the Feast of Pentecost ay mayroon itong lugar at oras kung kailan naganap. No? Sa panahon natin ngayon, halos lahat ng Kristyanismo, halos, no? The church, the body of Christ started at the Feast of the Jewish Pentecost, no? Nung bumaba ang Santong Espiritu, no? It is the time na ang pagkakilala ng marami, that is the time na the body of Christ begins, no? Maraming dahilan kung bakit hindi ito totoo. Hindi tayo manghuhula, no? Kasi titignan natin ngayon yung ating biblical approach, no? Kung ano ba yung itinuturo ng banal na kasulatan. So, ang unang dahilan ito ay pista ng mga Hudyo. Remember, Christ is dealing with the Jewish people, not to the Gentiles, no? Sabi nga, huwag kayong pupunta sa mga hentil, tapos hinaintulad tayo sa isang aso. Diba? Sabi niya, sapagkat ako'y naparito kundi sa mga sambahayan ng nawawalang tupa ng Israel, sabi niya, di ba? Christ exclusively dealing with Israel. But the blessing for the Gentiles people, kung papaano, no, magre-refer tayo sa mga Jewish people. If sabi niya dun sa Genesis chapter 12, I will bless them that bless thee, sabi niya. So, sa mga Gentiles people, our blessings is kung ano yung ating gagawin sa bansang Israel during those days, no? During those days. So, ang pangalawang dahilan, ang body of Christ doesn't exist that time. Hindi pa siya nag-exist. During the Pentecost day, ay wala pa yung body of Christ, which is part of the Old Testament, no? Ito susuriin natin ngayon. Kasi hindi naman natin pwedeng sasabihin natin na wala pa. Ano ba yung ebidensya mo that the body of Christ is not existing during those days? So ngayon, ang tanong ko dito, mayroon bang hiwaga? Alam ba niyo yung hiwaga? Mystery, walang nakakaalam na nakatago sa Diyos noong Pentecost Day. Yun ang malaking tanong. Mayroon bang isang hiwaga na during the Pentecost Day ay nakatago sa Diyos? Meron ba o wala? Natalakay ko na kanina, no? Natalakay ko na kanina before tayo nag-proceed in this message, no? Pero anyway, ang hiwagang ito ay unang ipinahayag lamang kay Pablo. Yung hiwaga na yon. Kung nasusundan nyo yung aking yung mga topic natin previously tungkol dun sa God's timeline, makikita natin na masusundan nyo ito, no? So, ang mystery na ito ay unang ipinahayag kay Pablo pagkatapos na siya ay maligtas sa Acts chapter 2. No? Hindi sa Acts chapter 2. So, pagkatapos na ay maligtas at the road of Damascus, later on, because there's a transition period, hindi naman kagad na ni-reveal ng Panginoon. Kasi yung progressively yung revelation ni Jesus Christ kay Apostle Paul, no? Hindi naman one time na ipinahayag sa kanya yung lahat ng from Romans to Philemon, no? Yung lahat ng sinulat niya, it is progressively. Unlike si Moses, one time, no? Siya yung umakyat sa Mount Sinai, no? Binigay niya lahat yung dapat gawin, yung kautusan, no? So, during those days na kasalukuyang inuusig ni Saul, siya ang unang naka-receive ng message about the mystery, no? Yung mystery program, siya ang unang naka-receive. And then bago nangyari yon, in the early page of Acts, book of Acts, from 1 to 7, even up to 9,
Si Pablo ay continuously persecuting the Church of God. By the way, Church of God, as I mentioned before, hindi yun ang body of Christ. Hindi yun ang body of Christ. Pag nakita natin yung word in Scripture, tingnan natin kaagad, ano ba yung difference? Bakit ginamit niya rito? No? Ginamit niya doon, di ba? Church of God, body of Christ. Sometimes there is a interchangeably. Sabi nga ng kapatid nagtanong about dun sa born again and regeneration. But in that case, magkaiba yun. Ano? Mayroong talagang difference yun. Ano? So, tingnan natin yung sa kasaluyang panahon na yon, sa kasalukuyang panahon, si Pablo ay inuusig niya yung Church of God, ano? So in verse 1 ng Romans chapter 1, no? Verse 1 to 4. For this cause I, Paul, sabi niya, the prisoner, verse 1, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles, sabi niya. Verse 2, if you have heard of the dispensation of the grace of God. This is the present dispensation of the grace of God, no? Which is given me, sabi niya. Sa kanya binigay first to you word. Yan ang ibig sabihin, no? Actually, this dispensation of the grace of God is hidden in God. It is a mystery. Basahin niyo yung Ephesians chapter 3. How that by the revelation He made known unto me the mystery. Yun ang mystery, di ba? As I wrote afore in few words, whereby when you read, you need to read your Bible, no? When you read, sabi niya. Whereby, when you read, sabi niya. So, doon pa lang makikita nyo, dapat magbabasa tayo ng Bible. Hindi yung katulad ko, nagsishare lang ako sa iyo. Malay natin kung nagkamali ako, di ba? So, you need to study it. Katulad yung kapatid, nagsasaliksik siya, di ba? At nagtatanungan kami, ano kami yan. Ibig sabihin siya, binabasa niya yung Word of God. Ito yung nais ni Apostol Pablo to study. Sabi niya, to show thyself approved unto God. Sabi niya, a workman that needeth not to be ashamed. Tapos, leader ka, tapos may magtatanong sa'yo, hindi mo siya masasagot. Not to be ashamed. No? Rightly dividing the word of truth. Yun ang tamang pag-aaral sa salita ng Diyos, yung rightly dividing. No? Rightly dividing. Yung iba, hindi nila alam yung rightly dividing in their scripture. Kasi sa mga ibang scripture, yung rightly dividing, tinanggal. No? Sa KJV, meron yung rightly dividing. Basahin nyo yung Bible nyo, kung yung 2 Timothy chapter 2, verse 15. Kung nandun yung rightly dividing. Baka wala, no? Anyway, tignan na lang ninyo, no? When ye read, sabi niya, you need to read your Bible. Ye may understand, sabi niya. Basahin nyo yung Romans chapter 1, verse 4 na tayo. My knowledge in the mystery of Christ. Kung babasahin nyo yung Word of God, carefully and honestly, makikita ninyo, maintindihan nyo yung knowledge in the mystery of Christ. Which in other ages, ito, tingnan ninyo ito, verse 5. Which in other ages was not made known unto the sons of men. Hindi ito ipinaalam in other ages, no? In other ages. Was not made known unto the sons of men, at it is now revealed unto His holy apostles, no? Kay Paul muna, and then next to you word, sabi niya. Kapag sinabi niyo yung mystery, hanggat hindi pa nare-reveal, ito ay mystery. Of course, mystery. Wala pang tumanggap eh. Kung mayroon ako mystery, in-reveal ko kay kapatid. O hindi na mystery yun. Kasi somebody, mayroon nang nakakaalam. So, after the revelation of this mystery to Paul, hindi na siya mystery. So, in-revealed yung una kay Apostle Paul and prophets by the Spirit that the Gentiles should be fellow heirs. Kanino? Yung fellow heirs. Israel, Jewish people, and of the same body. Which body? In the body of Christ. Kaya,
and partakers of His promise in Christ by the gospel. So wala lang difference between the Jews and the Gentiles, no? Sila ay parehas na sila sa isang body. Meron silang fellow heirs na sila, no? Whereof, sabi niya, whereof I was made minister according to the gift of the grace of God, no? Given unto me by the effectual working of His power. Verse 8, unto me, sabi ni Paul, who am less than the least of all saints, is this grace given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Verse 9, ito, tignan nyo itong verse 9. Kung meron kayong Bible. And to make all men see what is the fellowship of the mystery. Yun ang lagi kong tinitignan, no? Yung fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. Ang aking tanong dito, sa Pentecost in chapter 2 of Acts, nagpapatutuo ba sa kung ano ang itinuturo ng body of Christ today? Wala kang makita. Titignan natin mamaya. Even Paul, no? Siya pa hindi ligtas. Pero yung program for the mystery program, hindi pa inireveal kay Paul during those days, no? Na in Acts chapter 2, Paul is, ang tawag dito, matindi siyang persecutor, pinapatay niya yung mga mananampalataya, no? Pinapatay niya. At ikinukulong, no? Does Peter say that Pentecost is the beginning of something new? Wala. After the death of Jesus Christ, there is a command to the 12 disciples. Ang kanilang command doon, since the preaching of Jesus Christ is kingdom program. Ang kanilang gospel of the kingdom, di ba? So, after the death of Jesus Christ, still the kingdom program, separate pa rin ng Jewish and Gentiles, no? So, ganito, tignan natin yung Acts chapter 2. Sisilipin natin at susuriin natin kung yung ba kasi ang tinitignan natin dito, the baptism of the Holy Ghost is to empower Israel para ibahagi nila yung gospel, no? The kingdom gospel, not the mystery kingdom. Yung mystery program, no? Tingnan natin yung preaching ni Pedro, no? In verse 12, chapter 2, and they were all amazed, sabi niya, and were in doubt, saying one to another, what meaneth this? What meaneth this? Verse 13. Others mocking said, sabi niya, these men are full of new wine. Hindi nila maintindihan, ha? 14. But Peter, standing up with the 11, lifted up his voice. So kasama niya yung yung 11, no? And said unto them, ano sabi niya? Ye men of Judea. Sino kausap niya? People of Judea, no? And all ye that dwell at Jerusalem, in Jerusalem. So, and all ye that dwell in Jerusalem, be this known unto you, and hearken to my words. Alam ba ninyo na hindi sila pumupunta yan sa mga Gentiles people? Dahil ang ministry ni Peter, John, James, ang 11 apostle, kasi namatay na si si Judas Iscariot, Ang kanilang instruction ni Jesus Christ is not to go to the Gentiles people. Kaya dala-dala nila yon, no? Even in Acts chapter 7, hanggang Acts chapter 7. So, for these are not drunken, ang sabi na as ye suppose, seeing it is but the third hour of the day. Verse 16, but this is that which was spoken by the prophet Joel. Take note, pag nakita nyo yung prophecy in Scripture, God is dealing to Israel. God is dealing to prophecy to Israel, no? Sa mga kautusan, ano? Sa mga ceremonial laws, ano? Lahat ng batas, no? Lahat ng mga traditional na ginagawa ng bansang Israel, yun ang nais ng Diyos para sa kanila. That is the program for the Jewish people. Ang pakikitungo ng Diyos through prophecy ay sa bansang Israel. Never to the body of Christ.
never to the body of Christ. Now, walang propeta na nakakita, no, sa body of Christ. Walang propeta na nakakita sa body of Christ dahil ito ay nakatago sa Diyos. Ipinahayag lamang ito kay Saul nang siya ay after he got saved, no? Ipinahayag sa kanya yung secret na yon, ano? So, verse 17, and it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out my spirit upon all flesh. Ito yung prophecy ni Joel, no? Ni Joel, prophet Joel. So directly, kayo na yung ano, ito ba ang kausap niya rito yung body of Christ? Hindi. Ang prophecy referring to Israel. Kahit saan mo tignan, minor, major prophets, walang nakakita sa church the body of Christ. Wala. It is hidden God, no? Kaya mystery nga eh. And it's only revealed to Paul. Para maunawa natin yon. How about the church in verse 47 naman? O, di ba? Mayroong church na tignan natin, no? 47. Praising God and having favor with all the people. Sabi niya, and the Lord added to the church daily such as you'll be saved. So, lahat ng naligtas, ina-add dun sa church. Ano ba yung church na yon? Ito yung tanong. Ito ba ang body of Christ? No. That is not the body of Christ. Ito yung church, believing Jews under the kingdom program. Under the kingdom program. Hindi ibig sabihin nakita mo yung church sa yung Biblia, tumutukoy sa body of Christ. Yung ito, tingnan lang ninyo. Yung church, it's like a generic. O gagamit lang ako para makuha natin. Katulad yung sinabi ko kanina na time capsule. Generic. It's a generic church. Mayroon church in wilderness. Hindi body of Christ yun, no? There is church in Jerusalem. Those are the little plaques. After the death of Jesus Christ, they follow the kingdom program, no? Sa pangangaral ni Peter, lahat ng 11 apostles, no? Iyon ang kanilang iba yung kanilang pangangaral. Ito yung mga Jewish believers, ang tawag sa kanila is little flock. Ito yung remnant. Ito yung mga natira, no? Ganito, para makita ninyo. The whole scripture, the whole stream of the Jewish people, kumbaga, kalahatan, no? Yung kabuuan. There is a small plaque there na nanampalataya sa ating Panginoong Yesus. There is a small plaque na nanampalataya sa ating Panginoong Yesus. They call them little flock. Yung mga remnant. So, may kaugnayan nito sa Romans chapter 9, 10, and 11. Actually, meron akong mga lessons doon. Mamaya i-post ko yung aking YouTube channel para nakakala ko yung God's Timeline nandoon sa aking Facebook account. Pero I will try to post mamaya after this message, no? So, ito yung mga sinulatan ni Apostol Paul, no, sa 2 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians and 2 Corinthians. Ito yung iglesia ng Diyos, no? Yung iba ginagamit nila yung term na iglesia ng Diyos, no? Sila yung mga iglesia ng Diyos. Yung iglesia ng Diyos o the church of God, ito yung mga persecuted church during the days of Apostle Paul. Sila yung mga pine-persecute niya. Diba? I persecuted the church of God, sabi niya. How many times na binanggit niya yon? So during those days, si Pablo, hindi pa siya ligtas kasi he is persecuting the church of God. Alangan naman ito yung body of Christ. Ipe-persecute niya yung sarili niya. Hindi niya pine-persecute ang body of Christ. Ang pine-persecute niya yung church of God. Hindi si Pablo ang nag-establish sa kanila or the church of God. Yung church of God in Corinth and in Thessalonica, iba yon, no? Kung titingnan mo sa chronology, naisulat yung mga aklat na yon earlier than the other epistles of
Paul, no? So, in verse 19, now they which were scattered, in verse 19. Now they which were scattered abroad, in verse 19. 11, chapter 11, verse 19. Tignan nyo ito, tignan nyo ito. These people, they are exclusively, dahil mayroon silang instruction na tinanggap sa ating Panginoong Yesus, huwag kayong pupunta sa mga hentil, sabi niya. Ako ay naparito para sa nawawalang tupa ng bansang Israel. Well, hindi tayo tupa, no? Kasi tayo, pagka maganda yung title na In the Four Gospel, bigyan ko kayo ng halimbawa, no? May nagalit sa akin minsan dahil dun sa pagbibigay ko ng illustration na ito. Susundan daw natin si Jesus Christ. Nasusunod ba natin? Ang sabi ni Jesus Christ dun sa mayaman, although konting oras kasi medyo mahaba pa itong topic natin, sabi ni Jesus Christ, gawin mo to. Yung inilahad ni Jesus Christ yung kautusan, di ba? Kang papatay, ganyan, o. Ginawa ko na lahat yan, sabi ng mayaman na binata, sabi niya, di ba? Tapos, meron pang isa, sabi niya, mayaman ibenta mo yung lahat ng iyong ari-arian at ipamimigay mo, sabi niya, sa mga, di ba? Bakit ngayon hindi gawin yon? Bakit ngayon hindi gawin yon? Yung ibig kong sabihin, mayroong instruction si Jesus Christ. Ang sabi ko minsan sa atin, kung ano yung maganda, kukunin natin. Iiwan natin yung ibang instruction ni Jesus Christ. Kung tunay na susunod ka sa Panginoon, you need to follow everything. Ang ating Panginoong Jesus, they are under the law, no? Under kingdom program. Kingdom program, they are under the law. Kailangan susundan nila yung kingdom program. Yung mga batas, no? Kailangan nilang batas na kanilang sundin. So, makikita natin sa verse na yun, nasaan tayo? Basahin ko, no? Now they which were scattered abroad in chapter 11, verse 19 of Acts, which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen, traveled as far as Phoenice. And Cyprus and Antioch, preaching the word to none. Sabi niya, to none, but unto the Jews only. See, even the disciples, dala-dala pa rin nila yung pagbabahagi ng salita ng Diyos exclusively to the Jews only, di ba? To the Jews only. So in Acts chapter 2, tinitingnan lang natin kasi ito, no? Maging sa talatang ito, makikita natin na mayroon pa ring distinction, no? Distinction. Yung pagkakaiba between the Jews and the Gentiles. Ito yung katotohanan tungkol sa Pentecost. Ito yung huling araw ng prophetikong programa ng Israel na naganap at magbigay ng tiyak sa mga ito. Ito yung titingnan natin. Si Pedro ay walang kinalaman, ano? Wala siyang clue na si Pablo ay maliligtas. Hindi niya alam. Diba? Walang nakakaalam during those days. Siya'y naligtas sa daan ng Damascus, hindi niya alam. At ibibigay sa kanya ng isang pahayag. Ano ba yung pinahayag sa kanya? So, yung tungkol sa hiwaga na nakatago sa Diyos. Ang bagay na ito, tungkol sa katawan ni Kristo. Ito yung ipinapahayag ngayon. Ito yung ipinahayag kay Pablo, no? Yung tungkol sa katawan ni Kristo ay walang nalalaman si Pedro dahil hindi ito ipinahayag sa mga propeta. Hindi ito na ipahayag. Kaya nga si Pedro, sa mga sumusunod na talata in Acts chapter 2, basahin yung balik-balikan nyo yung chapter 2 para maintindihan nyo. Pagkatapos na sinaysay ni Pedro ang tungkol sa pagpatay nila sa kanilang hari, no? 'Di ba? May binanggit si Peter doon nung nangaral siya, no, about yung pagpatay na sa ating Panginoong Yesus, 'di ba? Yung mga matatanda, no? Yung mga elders diyan sa mga tao, no, sa bansang Israel. So, sila ay nagtanong, ano ang kanilang dapat gawin? 'Di ba? O ano ang dapat namin gawin? Basahin niyo kasi yung Acts chapter 2, 'di ba?
Ano ang sagot ni Pedro sa kanila? Sumagot si Pedro sa kanila, di ba? Ano ba sinabi ni Pedro? Sinabi ba ni Pedro na manampalataya sila sa death, burial, and resurrection of Jesus Christ? Suriin ninyo para makita ninyo, no? Kung may makita kayo. Ang resurrection and the sons of God, it is the concept of the gospel of God. Pero yung grace doon, wala. Wala. Ibig kong sabihin na grace, ang grace naman, hindi naman nawawala yung grace ng Diyos from the beginning, from Adam to the fullness of time, ang grace ng Diyos nandyan. Yung time of the dispensation of the grace of God, ibig sabihin, hindi na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na tayo ng biyaya. Yun ang ibig kong sabihin dito. Hindi sinabi ni Pedro, for by grace are you saved through faith, and that not of yourself. No, di ba? Ang kanilang pangangaral ni Pedro is performance-based. Acceptance. Kailangan gawin mo. Di ba in chapter 5, nagbenta si na Peter, may nandaya doon. Sino nandaya doon? Yung dalawa yung mag-asawa. Di ba? Nagsinungaling sa Holy Ghost. Anong nangyari? On the spot sila ay namatay. It's a matter of death pag lumabag ka sa kautusan. So ngayon, pwede ba sa iyo yun? Nangyayari ba sa atin yun? Libre-libre, di ba? Araw-araw nga, gumagawa tayo ng hindi kaya kanais-nais eh. Hindi, yung sa iba naman siguro hindi, no? Pero hindi mo ma-perfect yung pagdating sa buhay natin bilang isang believer sa Panginoon. We are still on this place, no? So, kaya in this place, we cannot please God, sabi niya. Yung work of the flesh, we cannot please God. Yung sinasabi sa 8:1, therefore there is now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh. Hindi tayo pwedeng mag-please Diyos sa pamamagitan ng flesh. Now, nantanong si Pedro ng mga taong ito kung ano ang kanilang dapat gawin. Binigyan sila ng kingdom program na sagot. Ito yung sagot, no? Sabi ni Peter sa Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ for the remissions of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Itong baptism dito, it is cleansing again. It is a water baptism. Kahit i-aralin nyo, i-search nyo yan. It is water baptism and repentance, showing when you are nahugasan ka na, showing inside the manifestos, yung pangloob na nilalaman ng yung puso ay pinapakita mo, no? So yun ang ibig sabihin. Hindi ba ito ang kanilang ipinangangaral na kasama nila si Jesus? Di ba yan? Ang sabi ni Jesus, repent and be baptized. Sabi niya. Kung sino man yung sumampalataya at nabautismuhan, siya'y maliligtas. Ito ba yung ating pinangangaral ngayon? Kung yun ang ipinangangaral mo yun, dapat sabihin mo na yung water baptism is nakakaligtas. Pero hindi, di ba? Inihiwalay mo yung baptism eh. So, si Peter, sabi niya, magsisi ka at magpabautismo. That is the way of their salvation. That is the preparation to enter in His kingdom. Akala nila nung those time na nag-resurrect kay Jesus Christ, tinanong nga siya in chapter 1 na ikaw ba ay tatayo mo na muli ang iyong paghahari? They are expecting this little flock. They are expecting na Christ iset na niya yung kanyang paghahari. Pero hindi pa, no? Diba? So, naisip mo ba na ang body of Christ? Naisip mo ba ang body of Christ na nangangaral at nagsimula itong church na ito noong Pentecost? Yung body of Christ, nagsimula ba noong Pentecost? Ay gagamit ng
parehong ebanghelyo ng Pentecost na dapat ang ebanghelyo in Pentecost, ganun din yung ebanghelyo na dapat mong gawin bilang huwaran para sa kanilang mga gawain sa doktrina, no? So dapat ang pangangaral natin is na yon, repent and be baptized. And consider that baptism is part of your salvation. Is part of your salvation. Pero hindi eh. Hindi yun ang klase ng pangangaral natin. There are some groups today, kailangan mong mabaptize in order to be saved, di ba? Iyon ang kanilang dala-dala. In order to be saved. Hindi kaya magiging hypocritical, no? Kung sinasabi ng iba dito, nagsimula ang body of Christ, and then deny this as the pattern for your denominational gathering. Yung parang dinay mo yung klase ng preaching ni Peter. Diba? Meron nga akong nakausap hindi mo na kailangan yung baptism na yan, sabi niya. Nung pinakita yung Mark chapter 16, verse 15 to 16, hindi mo na kailangan yung preaching na yan, sabi niya. Hindi mo na kailangan yung water baptism na yan, sabi niya. Dahil hindi yan nakakaligtas. Sino nagsabing hindi nakakaligtas? Ang sabi ko, basahin mo. He that believe and be baptized, sabi niya, shall be saved. Sabi niya sa Marcos chapter 15 verse 16 o 16 verse 16. Hindi na yan, sabi niya. Then, nagbiro lang ako, tanggalin na natin to kasi hindi mo na pala kailangan. So, yung nais ko lang ipakita dito na pag hindi natin ipinangaral yon, kakatulad ni Pedro, para bang nagiging hypocrite tayo, di ba? So, kinakailangan, kung ang nais nating pattern, which is Peter, during the Pentecost Day, dapat ipangaral natin yung baptism pwedeng magligtas. Saan natin, yun ay napulot lang natin na kung minsan ina-adapt natin pero hindi natin tinatayuan, ano? So, the error is this who claim that the beginning of the body of Christ is during the Pentecost. Ito yung magiging error. Kapag ang natutunan ng isang Bible student, remember, ang body of Christ ay nagsimula sa Acts chapter 2, napakaraming kalituhan, ano, ang mangyayari. Ito na yung mahirap natin ngayong i-resolve pagka ganun ang ating posisyon, ano? Dahil maraming tapat na mananampalataya. Maraming tapat na mananampalataya sa panahon natin, ano? In different denominational churches, there are faithful believers, no? Na ngayon sila ay sumusunod sa mga tradisyon ng tao at hindi sa salita ng Diyos. Hindi sa salita ng Diyos. So, dahil walang nagpapaliwanag sa mga gumagawa ng mga tanda, no? Yung iba gumagawa pa niyan, ano? Tanda, himala at mga kaloob na nakatala sa unang bahagi ng aklat ng mga gawa, no? Makikita natin doon, di ba? Ang ginagawa ni na Peter and yung mga kasama niya doon, di ba? Mayroong mga hiwaga na ginagawa doon, ano? O miracles, no? At ang mga traditional practices na hanggang ngayon ay ginagawa pa ng iba. Dahil ang mga karanasang ito ay mga tanda para sa mga Hudyo. Ito ay tanda sa mga Hudyo sapagkat sila ay nangangailangan ng mga tanda, no? Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 22. Ang pangunahing tagapagsalita ng mga gawa, kabanata 2, ay si Apostol Pedro, no? Isang apostol ng Israel. Makikita mo sa Matthew chapter 10 verses 1 to 7, Matthew 19:28, Galatians 2 verse 9. So, ang mga tagapakinig ni Pedro dito sa Acts chapter 2 ay mga Hudyo. Hudyo lamang, no? Ang bansang Israel. Ilang pagkakataon na sinabi ni Pedro, ito, tingnan niyo ito. Suruyan ninyo ito. Tingnan ninyo, wala kang makikitang hentil. Ilang pagkakataon na sinabi ni Pedro, kayong mga Hudeya, talatang 14. Kayong mga lalaking Israel, talatang 22. Ang buong sambahayan ng Israel, talatang 36. Tingnan nyo yung mga yan. Pangunahin ng Santong Espiritu si Pedro o pinangungunahan ng Santong Espiritu si Pedro, no, upang siya ay makapagsalita sa mga Hudyo, no, sa talatang 4. Ang kabanatang 2 ng mga gawa ay
nangungusap sa mga Hudyo at tungkol ito sa Israel. Tandaan natin yun, no? Again, sa aklat ng mga gawa, ang body of Christ ay wala pa noon. Nang si Pablo ay hindi pa naligtas. Wala pa. Dahil nabuo lamang ito nang maligtas si Apostol Pablo. At ipinahayag ni Jesus sa kanya itong hiwagang nakatago sa Diyos. Ang body of Christ nagsimula kay Paul nang ipinahayag ni Jesus Christ yung nakatagong misteryo na yon. At malinaw na si Pablo ay hindi paligtas sa Acts chapter 2. Kung ito, logic na lang. Di ba kung siya ang nauna sa body of Christ in Acts chapter 2, persecuting the church of God, persecuting the church, hindi pa siya ligtas. So, hindi yun ang body of Christ. So, ang araw ng Pentecostes ay katuparan ng hula sa lumang tipan. The fulfillment of the prophecy in the Old Testament, no? O ang katawan ni Kristo ay hiwalay, no? Sa propheticong programa ng Israel. Ang Pentecostes, gaya ng nasabi ko na kanina, no, ay isa ito sa mga 7 pista ng Panginoon, Peace of the Lord. Tayong mga miyembro ng simbahan, ang katawan ni Kristo ay hindi nakatali, no, sa mga batas at mga araw ng kapistahan, no, ng mga Hudyo in Romans chapter 6 verses 14 to 15. Isa ito sa mga patunay na ang mga mananampalataya sa Acts chapter 2 ay hindi ang iglesia ng katawan ni Kristo. Ayon sa sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni Pedro sa mga gawa, no? Chapter 2, verses 16 to 21, ang mga pangyayari sa mga gawa, Kabanata 2, ay natupad sa hula na sinong doon, may nanghula doon. Si Joel, no? Si Prophet Joel. Sa Acts chapter 2, verse 16, ito ang sinabi ni Propeta Joel. So, Acts chapter 2, 17, at mangyayari sa mga huling araw, sabi niya rito, sabi ng Diyos, aking ibubuhos ang aking espiritu sa lahat ng laman at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula, no? At ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain at ang inyong mga matatandang lalaki ay mangangarap ng mga pangarap. So kung itutuloy nyo yon hanggang 21, ito ay mga kapahayagan, ano, o hula ni Prophet Joel, no, nung mangyayari sa mga huling panahon, ano, at saka nung panahon na yon. So actually, they called during those days, huling panahon, ano, kaya lang, hindi natuloy si Jesus Christ to rule, no? At mayroong isang hiwagan na sumingit dun sa kingdom program, no? So, ito yung mga kaganapan sa Acts chapter 2 ayon sa kay Propeta Joel, no? Kung basahin niyo yung Acts chapter 2. Ang mga palatandaan, himala at kababalaghan ay hindi angkop sa body of Christ. Hindi angkop. Hindi fit yun. Mayroong mga astronomical phenomena, no? Yung astronomic phenomenon na nakatala sa Book of Joel and in Acts chapter 2, no? Ito ay matutupad, ano, pagkatapos ng panahong kasalukuyan. During 7 years tribulation, ano, yung merong mga astronomical na, or yung tawag dito, may mangyayari, di ba? Yung buwan, ganon, ano. So ngayon, di pa nangyayari yon. Kung ipinipilit na ang body of Christ ay nagsimula sa Acts chapter 2 ng isang tagapagturo o ng isang Bible student, maliwanag na ito ay isang pagkontrol sa iyo at pananatilihan ka sa ilalim ng kautusan. Yun ang nakikita ko, no? Kung pipilitin ka na yung Acts chapter 2 ay para sa body of Christ, pinipilit tayong i-control, no? Na kailangan nating sundin ang kautusan, no? Si Pablo at ang ating apostol ng katawan ni Kristo, ang ating apostol na ito, ang mga tagubilin ng Diyos para sa body of Christ ay ipinahayag kay Pablo. At ito ay matatagpuan sa kanyang mga sulat. Sa kanyang mga sulat. Mula Romans to Philemon. Ito ang kanyang sulat. Wala nang iba. Ako, undebatable ito. Even Hebrew, hindi niya sulat. Tandaan niyo si Paul, ang sulat ni Pablo,
nag-uumpisa yon sa kanyang pangalan. I, Paul. Tignan mo lahat na sulat ni Paul. I, Paul, sabi niya. Ako si Pablo, sabi niya, nagpapakilala, no? Si Lucas, yung Hebrew, ang Diyos mismo. Ako, ang aking position, that God is the one who wrote Hebrew. Kasi sabi niya doon, tingnan niyo yung unang words doon. God at sundry times, sabi niya, no? So, anyway, agad na maliligtas ang isang tao sa panahon natin kapag narinig niya ang pananampalataya sa Ebanghelyo, no? In this present time, siya ay maliligtas pag narinig niya yung gospel of salvation, no? Na si Jesus ay namatay, inilibing, at muling nabuhay, no? Sa ikatlong araw. Sa oras ding iyon, siya ay maliligtas. The moment ikaw ay tinatakan ng banal na espiritu at pinatawad na ng Diyos ang lahat ng iyong kasalanan. So, ano pa ba ang ating babayaran? We are complete in Christ. So, ano pa yung ating pilit na, ang sabi niya, meron pa akong narinig, ang magpapatuloy hanggang wakas ay siyang maliligtas. Samantalang, ang kausap na doon ang bansang Israel, no? During the tribulation period. Ito, well known na sa atin ito, di ba? So, pero meron pa rin mga mananampalataya in this present time applying those verses sa ating panahon ngayon. Ano? So, dapat sa ating mga mananampalataya, tignan natin yung tamang paghati sa salita ng Diyos. Ito yung tamang pag-aaral sa salita ng Diyos. Hindi yung marami pang kwento, di ba? You see, di ba pagka minsan sa pulpit, mas marami pa yung kwento kaysa sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. So anyway, maraming salamat mga kapatid. Next time, ang ating pag-aaral ay i-inform ko na sa inyo para makapag-research din kayo is about yung napakabilis na mawala sa isip yung actually meron akong topic today is about the book of life. Pero dahil nga doon sa kapatid, naano ko na italakayin itong Acts chapter 2, sa iniisip ko na ang kanyang katanungan is about when the church begin. Diba? When the church begin. Nagsimula ang church after Paul got saved. After the transition period, actually the book of Acts is a transition period. God, ating Panginoong Yesus, He revealed the mystery, no? Mystery. Yung mystery nito, in Ephesians chapter 3, yung mystery, yun ang hiwaga na ang magkakaroon ng fellowship, no, into one body, no, referring to the Jews and Gentiles, believing Jews and Gentiles into one body. Magiging fellow heirs na sila, no? Iyon ang tinatawag na mystery, which is the dispensation of the grace of God. Hindi matanggap ng iba ito. Hindi matanggap. Anyway, ito yung aking stand. Lagi ko sinasabi, kapatid, tayong lahat, pag nanampalataya sa ating Panginoong Yesus, masisig tayo, pupunta tayo sa heaven. Diba? Pag narinig ng tao ang gospel of salvation, yung death, burial, and resurrection, siya ay maliligtas. Kaya lumago siya o hindi. No? Pero kinakailangan, bahagi ng isang mananampalataya to study the Word of God. Ito yung kailangan dapat gawin. Ang ating it will not affect our salvation. It will not affect. Kasi kung merong masipag, merong matamad. Diba? So, pero sabi ni Pablo, kinakailangan gawin mo yon, pag-aralan mo yon, no? Pag-aralan mo yung salita ng Diyos. Yung iba ang kanilang nais. They are trying to study the Word of God for their own benefits, di ba? Yun na, aminin na natin na tanggapin yun. Nasa nasa business world tayo . So, anyway, para baka lumayo pa tayo, next time, the book of life. Is your name written in the book of life? Ito yung unang bibigyan ko kayong hint.
baka mabura ito. Baka mabura ito yung pangalan mo. So, is your name written in the book of life? So, parang maganda, no? Magandang pakinggan, no? So, next time, sis and Brad, ito yung ating tatalakayin, no? Anyway, I will close in prayer, no? Lord, maraming pong salamat sa pagkakataong ito sa aming pag-aaral na kayo po ang nagbibigay sa amin ng kaisipan na kami po ay magpatuloy sa pag-aaral ng inyong banal na salita. At salamat po sa ginawa nyo dun sa krus ng Kalbaryo na tanging kami po ay naligtas lamang dahil sa iyong biyaya, dahil sa iyong pagkamatay, kayo ay nilibing, subalit kayo ay muling nabuhay kung saan ang aming dakilang pag-asa sa aming buhay. No? At maraming pong salamat na alam ko sa ating mga kapatid na nakasama. Bless them, Lord, at alam ko ang kanilang pangangailangan, Panginoon, na alam po ninyo, spiritually and physically. Kaming lahat, Lord, alam mo kung ano aming pangangailangan sa aming buhay. Kung paano yung sinabi mo, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory to Christ Jesus. Kaya maraming pong salamat sa aming pasamantalang pag-iwahiwalay. Kayo ang patuloy na mag-ingat sa amin at nawa magkasama-sama kami muli sa susunod na paksa. Itong aking hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So, brother and sister, salamat at sa mga taong manunod pa rito sa ating topic at maraming salamat sa inyo. Sana mabuksan, magkaroon tayo ng open mind sa ating pag-aaral. So, kailangan sa topic kung ito, magkaroon tayo ng open mind. No? Set aside yung kung saan ba yung natin, yung stand natin. So, tsaka muna, kailangan natin yung basis natin, yung Word of God. So, muli, isang mapagpalang araw sa ating lahat at maraming salamat sa inyo and God bless. To God be the glory.